Maak kayong sunan, mayong buntang sayon tanan. Very good. Brethren, good morning to all of you. Good morning, my brother and sisters. Magandang umaga po, mga kapatid na mga lalaki at mga babae. Thank you for Mr. Brando to prepare our devotion for the special song this morning. Salamat kapatid na Brondo sa iyong paghahanda ng magandang awit ngayong umaga. I really impressing for the meeting the whole week in this place. Aking hinahangaan at kinikilala ang ating pagpupulong sa loob ng isang linggo. My friend told that you don't need to translate to Tagalog or Cebuano, but I need translate to make a space time to thinking about English, speak English. Sabi ng iba'y huwag na lamang magkaroon ng translation, pero pinilit niya ako. So, this morning I want to talk about the most attractive church. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay ang pinakakaakit-akit na iglesia, nakakahalina. Because in Acts 2, we find the model of the church. Sapagkat sa mga gawa sa kabanatang 2 ay mayroong magandang halimbawa nito. If we want our church, the Seventh-day Church, will be growth in quality and quantity, we must look to the Acts chapter 2. Kung talagang hinahangad natin ang pag-unlad at paglago ng Iglesia Adventista del Séptimo Día, ay dapat nating isalang-alang hindi lamang ang dami, kundi kung ano ang uri nito at ating kilalanin ito sa pagbasa ng mga gawa, Kabanata 2. What is really the meaning of the church? Ano ang hitsura, katangian na iglesia? Anong pangalan nito? The original meanings of the church is not buildings. Ang tunay na kahulugan, pag pinag-usapan natin ng iglesia, hindi po ito basta gusali o building. Not also the organizations. Hindi ito isang samahan o organisasyon. But because in the church, people felt the presence of the Holy Spirit. Sa iglesia ay nararamdaman, kinikilala ang pakikisama ng banal na Espiritu. And strong fellowship among church members. At mayroong mainit na samahan sa loob ng iglesia. Let's we open our Bible in Acts 2 verse 42. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Kapitulo 2 ng mga gawa, sa talatang 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ang mga kapatid ay gumugol ng panahon sa kanilang pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa kanilang pagsamba. In verse 41, he said that those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. Sinasabi po sa talatang 2:41 ng mga gawa na sila ng mga masayang tumanggap sa salita ng Panginoon ay nangabinyagan at may naparagdag na 3,000 mahalagang mga kaluluwa sa iglesia. So the first qualification to be a church member baptized by water, but there's additional baptized by Holy Spirit. Mayroong mga nabautismuhan sa pamamagitan ng tubig, ngunit mayroon ding nangaparagdag o napasama na mga nabinyagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. If I ask you, most of us already baptized by water. Kung kayo ay tatanungin ko, kayong mga nabinyagan na sa pamamagitan ng tubig, But the question is, are you already baptized by Holy Spirit? ngunit ang kasunod kong tanong ay pagkatapos bang kayo ay nabautismuhan ng tubig, kayo ba'y nabinyagan din sa pamamagitan ng banal na Espiritu? The early church, the model church, they are full of spirit. Ang unang iglesia, ang halimbawang iglesia ay puspos o sila ay puno ng banal na Espiritu. In this verse, he said that they are steadfastly in the apostle doctrines and fellowship. Sa talata po na 42
ay ang pagkakasabi sila'y nagpatuloy sa mainit na turo o doktrina ng mga apostol o mga alagad at nagkaroon sila ng mainit na samahan. So the signs of the good church is always a learning church. Kaya ang isa pong magandang katangian ng lumalagong iglesia ay ang mga kaanib ay nag-aaral at natututo. This is essential to a healthy church, a commitment to preaching and learning God's word. At the time of the first church, this means listening to the apostle teachings and reading the scripture that they had at that point. Ito po ay napakahalaga. Kung ibig nating magkaroon ng malusog na iglesia, yung talagang lumalagong iglesia ay ang bawat isa ay mayroong pagtatalaga sa pangangaral, pag-aaral ng salita ng Diyos at sila ay gumugugol ng panahon sa mainit na ugnayan sa isa't isa. So all the church members in the early church, they are hunger for the word of God. Kaya yung po mga kaanib ng naunang iglesia, sila po'y mayroong pagkagutom sa salita ng Diyos. And there is a process to be a disciples of Jesus. At mayroon pong proseso ito para maging alagad ang isang tao, alagad ng Diyos. Sometimes we as a church members record in the notes, but we are not really the populations of heaven. Kalimitan po ay tayo ay magiging kaanib dito, ngunit hindi naman tayo magiging kasama sa populasyon o yang miyembro ng kalangitan. In 2 Timothy 2 verse 15 said, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Sinasabi po sa 2 Timoteo, Kabanata 2 at talatang 15, pag-aralan ninyo sa inyong sarili na inyong ilathala o isalaysay ang salita ng Diyos at ang paghahati ng salita ng katotohanan hindi natin ikinahihiya. So this text show that as disciples of Jesus, we must show ourselves approved unto God. Atin pong makikilala sa talatang ito na tayo po ay pinahintulutan o sinasang-ayunan ng Diyos sa paghahati ng tinapay ng buhay o pag-aaral ng salita niya. In the early church, during those days, we cannot find Bible as we have in our hands right now. Nang kanilang kapanahunan, yung unang iglesia, wala po silang hawak na Biblia o kasulatan ng kagaya ng ating hinahawakan sa kasalukuyan. So the teachings of the apostles are very important for them. Kaya po yung turo ng mga alagad, turo ng mga apostol ay napaka-importante o napakahalaga sa kanila. Every day they must discuss about the gospels and the experience with Jesus. Araw-araw, kinakailangan sila'y magtalakay, sila'y mag-aral kung ano ang turo ng Panginoong Jesus. Because in that time there's no Bible like right now. Sapagkat sila'y walang kagaya ng Bibliang alam natin na ating pinag-aaralan sa ating kapanahunan. So as a disciple, they must have experience as a witnessing to Jesus. Kaya sila po'y bilang mga alagad ay kinakailangang mayroong karanasan sa pagdadala ng mabuting balita at pagsaksi para sa iba. There is no pastor in that time. Wala pang mga pastor na kagaya po natin ngayon. Only diakon and the elders, volunteers. Mayroon pong mga kusang loob lamang na nasa gawain, mga diakono at diakonisa. So they must repeat apostles' teaching. Kaya po kanilang inuulit, pinag-aaralang muli ang mga turo ng mga alagad. Apostle teaching and gospel of Jesus are the core lesson of the early church, and also Jesus' resurrection from the dead. Ang kanila pong pinag-aaralan ay ang turo ng Panginoong Hesus, ang tungkol sa kabuhayan ng Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay. Apostle teaching is really different with the rabbi's teaching. Ito po ay malalim na pag-aaral na kusa nilang isinasagawa. Because apostle teaching is Jesus and the gospel to show our love, and Word of God must be applied in our life. Ang kanila pong pinag-aaralan
at laging isinasakabuhayan ay ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoon na dapat ay mahayag sa kanilang sariling mga buhay. So this teaching was an authoritative tradition in the early church. Ito po ay kanilang salit-saling mga pag-aaral sa kanilang buhay at yun ang buhay mismo ng buong iglesia. Jesus is really a new name for every people. Ang salitang Jesus ay laging nagiging bago sa kanila at sa harapan ng mga tao. Because why Jesus popular? He is crucified, but he is look like not as a winner, but he died as a winner. Ang pagkakilala o kaya naging bantog ang pag-aaral tungkol sa pangalang Jesus ay sapagkat si Jesus ay nabayubay sa krus na dapat ay kinikilalang, ito ay isang panalo. Ngunit dahil namatay siya sa krus ay mayroong usapin tungkol sa kanyang kamatayan doon sa Kalbaryo. Commonly in the story or in the maybe movie, you find that the winner is always occupied, or the winner must be very authoritative. But Jesus, he died, is really controversy. Sa mga sine, sa mga pelikula, kapag kayo manonood, ay lagi pong ang bida ay makapangyarihan at lagi siyang buhay. Pero dito sa kasaysayan ng Panginoong Hesus, ay siya ay panalo, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit, kundi siya ay panalo na siya ay namatay. At yun ang kanyang pagkapanalo. Kaya ito po'y isang malaking usapin. And now he raised from the dead. And now he can, the disciple teach them that he is only the one, the way, salvation, the medicine of the dead. At napakaganda ang turo ng mga alagad sapagkat sila'y mayroong magandang balitang maaring sabihin sa mga tao. Pwede na lang sabihin, oo, namatay ang Panginoong Hesus. Ngunit siya ay muling nabuhay. At ito'y mabuting balita. As people focus on Jesus, they will experience power inside their heart. Habang pinagukulan nila ng pansin ang tungkol sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus, nagkakaroon sila ng kapangyarihan sa kanilang kalagitnaan. Their lives will change, become better husband, better wife, better friends, better neighbor, and better parents, change into perfection. At habang kanilang pinag-aaralan ang buhay tungkol sa Panginoong Hesus, ay sila'y nagiging mabuting asawang lalaki, nagiging mabuting asawang babae, nagiging mabuting kapitbahay, nagiging mabuting kapwa-tao, at ito ay kapakipakinabang sa pamayanan. So in that time, who has a Jesus, really, Jesus is wonderful to change their life. Kaya sa kanilang kapanahunan, ang sinumang tao na pinapahintulutan ng Panginoong Hesus ay manirahan sa kanilang puso, ay sila ay nakakaroon ng magandang bunga sapagkat ang bunga nito ay Even they are pag-ibig. common people, but they have a source of wisdom. Kahit na sila ay pangkaraniwang tao, may pinagmumulan ng kanilang karunungan. I think most of us here is a common people. Parang ang akin naman pagkaalam ay ang mas marami sa atin ay pangkaraniwang mga tao. But the question, are you as a Adventist Church, you are a head or you are a sample in your community? Ngunit ang mahalagang katanungan ay, sa kabila ng kung ano man ang ating katatayuan sa buhay, kalagayan natin, tayo ba'y nagiging mabuting halimbawa sa nasa palibot natin o sa pamayanan, sa komunidad? Nowadays, our church has a very big challenge in this modern and busy world. Tayo po ay may malaking hamon sa makabagong iglesia na ating kinabumuhayan. Many of our church members, they do not have time to read their Bible. Ang marami po sa atin na mga kaanib ng iglesia ay nauubusan na, hurot na ang panahon sa pag-aaral ng Biblia. They come to church once a week without having Bible study in their home. Sila po ay pumunta sa iglesia
na walang kalaman-laman ng utak, hindi man lang nakapag-aral. But careful, Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. At sinasabi po sa ating pag-aaral na ang mga tao ay mga papahamak sa kawalan ng kaalaman. So as a people of God, we must be read and understanding the Bibles. Kaya bilang mga alagad ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo magpatuloy ng pag-aaral at patuloy na matuto ng mga salita ng In Diyos. our worship time, there's an only simple way. Read the Bible and listens and practice. That's all. Sa atin pong pagsamba, kahit sa worship natin, sa pagsambang tahanan, napakasimple. Ang atin pong worship ay kinakailangang mayroong pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita niya, at ang pagbabahagi nito sa iba. We do not know the will of God if we do not want to spend time learn His Word. Hindi po tayo magkakaroon ng higit na karunungan tungkol sa salita ng Panginoon kung hindi tayo gugugol ng panahon sa pag-aaral nito. Some people, they learn one day and the next day they feel busy and they do not have time to learn their Bible. Mayroong mga mag-aaral sa una, sa sunod ay abala na, wala na talagang panahon. We should learn our Bible daily just like people making money every day through their business. They never feel tired. Ang pag-aaral po ng Biblia, igaya man lamang natin, ihalintulad man lamang natin sa kung paano tayo nagninegosyo o nagkakalakal o naghahanap buhay. Sapagkat sa paghahanap buhay natin, maaga tayong gumigising, maraming panahon ng ating ginugugol at araw-araw ay ginagawa natin. Ganyan din lalo ang dapat nating gawin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Just like those people who are looking for gold, they always have enthusiasm because gold and money bring happiness. The same thing happen also for those who are learn their Bible diligently. Ang pag-aaral po ng Biblia ay ating ihalintulad sa paghanap ng ginto, sapagkat sa paghanap ng ginto ay tayo po ay gumugugol ng interes, mayroon tayong kasiglahan sa paghanap nito, at kung magkagayon, maraming panahon tayong nauubos o nagugugol dito. Gawin po natin ito, ang espiritong ganito, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. David says in Psalm 62 verse 12, God had spoken once, twice have I heard this. Sinasabi po ni David sa mga awit 62:12 na ang Panginoon ay nagsalita na minsan at ikalawa, at ito ay naging doble at aking narinig. The problem of us, we are always listen the word of God, but sometimes we are not thinking through to do it. Just listen, but not to do it. Ang problema natin sa salita ng Panginoon ay yung bang makinig lamang na minsan at hindi na ulitin, at pagka narinig natin ito at natutunan ay nagiging pansarili lamang at hindi naman nakikita sa kabuhayan o hindi ginagawa o isinasagawa. A real church is always a learning church, and a real Christian is always a learning Christians. Ang iglesia ay iglesyang nag-aaral, natututo, at ang Kristiyano ay Kristiyano nag-aaral at natututo. Ellen White admonishes us to study God's word. In the book of Great Controversy, she says that no one will be able to stand in the last day except those who will already fortified their mind with the truth. Sinasabi po ni Mrs. White sa kanyang sulat na ang mga tao ay magiging mahina at hindi magiging matibay hanggat hindi rin nila ginagawa at pinagtitibay sa kanilang sarili ang katotohanan. Through the word of God, we know God and we test what is God is good. Dapat po atin pong pag-aralan at tuklasin at kilanin na ang Diyos, ang Panginoon ay mabuti. Another sign of the early church, the model church, is a happy church. Ang isa pa po na palatandaan ng lumalagong iglesia, malusog na iglesia, ay masaya. They continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat
with gladness and singleness of heart. Sila ay nagkakaisa, sila po ay nagsasama-sama, masarap, napakaigting, napakabuti ng kanilang samahan. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay at mayroong ugnayan. A few years ago, when I'm a district pastor, I have an experience in North Sumatra. Mga ilan ang taon na nakakaraan, siya po ay district pastor sa North Sumatra. In the time, I'm also transferred to Sabbath School Department. At sa panahong yun ay nagkaroon ng pagkakataong tawagin siya dito po sa departamento ng Sabbath School. I was invited to attend a meeting in Langka Church. Siya po ay inanyayahan sa isang iglesia na Langka Church. I preach on Friday night, Sabbath morning, and Sabbath evening. Siya po ay nagkaroon ng pagkakataong mag-sermon o magwalay ng Biyernes, ng Sabado at hanggang sa hapon. And I observed that all of them were all happy and enthusiastic hearing God's word. At ang kanyang nasumpungan o natuklasan ay napaka-sisigla, napaka-sasaya nila doon sa iglesia. Why? Because the church in Langkat is the church that bring happiness to every church members. Ano po ang nagbibigay ng kaligayahan? Bakit sila ay maligaya doon sa iglesyang kanyang dinala? They are like to listen to good news, not the bad news, not gossip. Sila po ay masaya sapagkat kanilang inaasam-asam na makinig ng mabuting balita, hindi yung masamang balita. If they have a problem, they pray together, and there's a good solution for every problem, everyday need. Kapag po sila ay may suliranin o may problema sa buhay, kanila po itong ipinapanalangin at hinihiling sa Panginoon kung ano ang kanilang kailangan sa araw-araw. Therefore, they always want to come and fellowship together. Kaya sila po ay araw-araw ay dumarating, sila ay nagkakasama-sama upang sumamba. They said, Pastor, we are longing for Sabbath day prayer meeting on midweek and every other worship service on this church. Sinabi po sa kanya nung siya ay dumalaw sa iglesyang yon, na ang sabi ng mga kapatid, ng mga kaanib, Pastor, kami ay talagang nananabik kahit sa panahon ng panalangin, Miyerkules ng gabi, Biyernes ng gabi, at Sabado. At marami pang araw. They never boring attend the worship, even a surround of them is Muslim. Hindi po sila naiinip sa pag-aaral ng Biblia, sa kabila ng nasa palibot nila ay mga hindi nila kasama sa panampalataya. Ang marami po, mga Muslim. Because they are close each other, they close because of Jesus Christ. Yun po ay sa kadahilanan na sila'y malapit sa isa't isa sapagkat nasa kanila ang Panginoong Hesukristo. Church should be a source of blessing for those who attend the worships. Magiging pagmumulan tayo ng pagpapala ang iglesia kapag po tayo ay kasama sa pagtitipon-tipon o pagdalo sa iglesia. Human transformed by the preaching and strengthened by the close brotherhood bound by love. Tayo po ay lumalakas sa pamagitan ng pagsasama-sama sa maigting na samahan sa pag-aaral ng salita. And they call the church is a Shalom church. Shalom church is peace church. Ang tawag po sa iglesia ay yung Shalom Church. Ang ibig po sabihin nito ay iglesyang matiwasay, mapayapa. The third signs of the early church, the model church, is a worshiping church. Ang pangatlong palatandaan ng isang malusog na iglesia ay ang iglesyang sumasamba. The early church was built on prayer and worship. Ito pong iglesyang ito ay nakatayo mayroong saligan sa pamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagsamba ang ibig sabihin. The effect of the worship, there is a miracles among them. Ang bunga ng kanilang pagtipon-tipon, ang kanilang panalangin at pagsamba ay ang mga hiwaga o mga milagro. When we read the books of Acts, the record of the early church history, we conclude that the believers had miracles happen every single day. Maraming mga kahangahang bagay ang nangyayari araw-araw sa kadahilanang sila'y mayroong tamang kaugnayan sa kalangitan. They did not follow signs and wonders followed them.
Ang mga bunga ng kanilang pagpapagal, ng kanilang mabuting kaugnayan sa isa't isa at sa Diyos ay ang pagkakaroon ng mga hiwagang, mga miracles na tunay na ito ay nakikita ng mga tao na nanampalataya. Sometimes we think the miracles on the wonder like a Pentecostals. But if everybody converted to Jesus Christ, change our lives, that is miracles. Ang alam lamang natin kung makamisan ay ang milagro na nangyayari, ang hiwagang nangyayari ay kagaya ng mga Pentecostal na mayroong mga kapahayagan sa kanilang mga katauhan. Pero ang tunay na kahangahangang kaganapan at hiwaga sa ating buhay ay walang iba kundi ang nabagong buhay dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. They are worshiping in spirit and in truth. Sila po ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Means worshiping with the mind and the heart. Ang ibig sabihin ay sila ay sumasamba sa pamagitan ng kanilang mga kaisipan at ng kanilang mga puso. You worship in truth when you know who you are worshiping and why. Tayo po ay sumasamba sa katotohanan kung kilala natin ang ating sinasamba at bakit natin siya sinasamba. We are agreeing with God about who He is, what He can do and has done. Atin pong kinikilala kung ano ang magagawa ng Panginoon, ano ang kanyang mismong ginagawa sa kasalukuyan, at ano ang kanyang maaring gawin pa sa hinaharap sa ating buhay. And what He is asking of us, then we respond by telling Him so. This is why Bible study and worship go hand in hand. At sa ating pong pag-aaral na ito ay ang panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos ay magkasama sa kabuhayan. And the last sign, the model church in the early church is an evangelistic church. Ang modelo at ang halimbawang iglesia, malusog na iglesia, ay ito po ay nangangaral. The Lord added to the church daily those who were being saved. At marami po ang naparagdag araw-araw na mga nangaligtas. The church is God-appointed agency for the salvation of man. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. The Apostles, page 9. Ang iglesia po ay isang ahensya para sa kaligtasan ng marami, ng ibang mga tao, at ito po ay naorganisa o ito po ay itinatag para maging halimbawa sa pag-alagad o paglilingkod sa misyon ng iglesia. So every church member is an evangelist, not only the pastor. Kaya po, ang bawat kaani po ng iglesia, tayo po ay lahat ay sasaksi. Lahat po tayo ay mangangaral, ministro. Proclaiming Christ was never seen as optional. That is a duty. Hindi po natin maaaring sabihin na kapag tayo natawag na, ay maaaring oo o maaaring hindi. Hindi po ito optional. Ito po ay karapatan at tungkulin. It was never a job handed out to a special committee. Evangelism happened regularly as the early believers lived their lives. Hindi po ito ibinigay lamang sa isang tanging committee o lupon, kundi po ito ibinigay para sa lahat, at tayo pong lahat ay may karapatan sa pangangaral. So early church is a popular church. Kaya po ang iglesia ito ay tanyag o kilalang iglesia. Because the church mission relevant to daily life of community. Sapagkat ang gawain ng iglesyang ito, ang misyon ng iglesyang ito ay kaugnay kung ano ang kaganapan sa pangkasalukuyan, pangkabuhayan sa pamayanan. The church answer the need of the people. Kinakailangang tugunan ng iglesia kung ano ang pangangailangan ng mga taong nasa palibot. The church help them to improve their quality of life. Ang iglesia ay may karapatan at may tungkuling paunlarin ang uri ng paraan ng pamumuhay ng mga tao. So the conclusion is, kaya po ang ating konklusyon o lundo ng pag-aaral, the model church is always learning church. Kaya po ang tunay na iglesia, ang modelong iglesia ay nag-aaral at natututo naman. They have a good fellowship. Sila po ay mayroong mabuting ugnayan o pagsasama-sama. They have a prayer
to answer their need and their problems. Sila po ay laging nananalangin upang matugunan ang kanilang The pangangailangan. church is a caring community. Ang iglesia ay iglesyang mayroong pagmamalasakit, kabalaka sa mga nasa komunidad. The church is a witnessing community. Ito po ay nangangaral, sumasaksing iglesia. The church is a worshiping community. Ito po ay iglesyang sama-samang sumasamba. And they are a growing community. They are popular. Everybody know the actions of the church. At kilala ng nasa palibot, kilala ng pamayanan ang iglesia kung ano ang ginagawa. What they do is focus in Jesus, not for themselves. Ang kanilang ginagawa ay nakasentro o nakatuon ng pansin sa Panginoong Hesus, hindi sa kanilang sarili. They are filled full with this Holy Spirit. Sila po ay puno ng banal na espiritu, naninirahan sa kanilang banal na espiritu. Now we ask ourselves, as an elder, as a church member, Tanungin po natin ang ating mga sarili ngayon. Bilang mga pinuno ng iglesia o kaya mga kaanib nito, are our churches is a worshiping church or learning church or witnessing church? We ask ourselves. ngayon po ay maaari nating tanungin ang ating sarili, mga kapatid. Kumusta ang ating iglesia? Ang ating ba mga iglesia, mga local churches na inaaniban, ay iglesia ba ito na nag-aaral, natututo, nananalangin? Iglesia ba ito na sama-samang sumasamba? At iglesia ba ito na sumasaksi sa nasa palibot? The presence of church is just like salt and light to this world. Ang iglesia po ay inihalin tulad sa asin at sa liwanag na nagbibigay liwanag at lasa sa sanlibutan. Give solution and happiness to the people. Magbigay po tayo ng mga katugunan, ng mga solusyon sa mga suliranin ng mga tao at ng kaligayahan para sa kanila. Then we can be sure that the Lord will grow this church and many more people will find salvation in Christ Jesus. At sasabihin ko po sa inyo, titiyakin ko sa inyo, na palalaguin ng Panginoon ang kanyang iglesia para sa kapakanan at kaligtasan ng mga tao. Let us spend more time to read His Word. We will become changed. Let us have fellowship in Jesus and we will be happy. Tayo po ay gumugol ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay mababago patungo sa kanyang larawan. Tayo po ay magkaroon ng magandang samahan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Tayo ay mababago sapagkat tayo ay liligaya. And let us help people around us to find meaning in their life and we will grow as a church. Tulungan po natin ang ibang mga tao na magkaroon ng tunay na kabuluhan at kahulugan ng kanilang buhay. Kung magkagayon, lalago ang ating iglesia. May the Lord bless each one of us. Pagpalain That's nawa my tayo ng prayer. Diyos. Yun po ang aking panalangin. Maraming salamat po. Thank you very much.